na hindi kumain si Bellamere dahil nagda-diet daw siya, pero alam ng mga bata na wala na silang makain. Binigyan niya ng bagong salong damit si Nami, ngunit ang gusto ni Nami ay bagong bili kaya nag-away sila ni Nojiko. Nang sabihin ni Nami na hindi naman sila magkadugo ay nasampal siya ni Bellamere. Dahil ang pagiging pamilya ay hindi daw masusukat sa pagiging magkadugo. Ngunit galit pa rin si Nami kaya lumabas siya ng bahay kahit umuulan. Pero kalaunan ay natauhan na si Bellamere kaya itinasundo niya kay Nojiko si Nami. Nagpunta pala si Nami kay Jensan. Kaya ikinwento ng matanda na matigas din daw ang ulo ni Bellamere kagaya niya. Dagdag pa nitong sumali daw noon si Bellamere sa Navy. Isang araw ay natalo sila sa labanan kaya naghihintay na lang siyang mamatay. Nakita niya ang dalawang bata at nalaman na nabulot lang din ni Nojiko si Nami. At nang makita nila ang ngiti ng sanggol ay pareho silang nakaramdam ng pag-asa. Kaya dinala ni Bellamere ang dalawang bata sakay ng isang bangka. At pag-uwi ay buong pusong nakiusap na iligtas nila ang dalawang bata. At pagkatapos ng mga pagsubok ay nagpasya siyang ampulin ng dalawang bata. Nahanap na ni Nojiko si Nami, kaya umuwi sila ng masaya dahil nagluto daw ng masarap si Bellamere. Habang tumatakbo sila ay masaya ang mga tao para sa kanilang pamilya. Subalit kalaunan ay may dumating ng mga pirata, kaya inutusan ni Jensan ng dalawa na magtago sa gubat. Nagpakita ang mga piratang fishman sa pamumuno ni Arlong kaya nabahala ang mga tao. At sinabi nito na kailangan nilang magbayad kada buwan para hindi sila patayin. Walang magawa ang mga tao kaya nagbayad na lang sila sa mga pirata. Pero umaasa si Jensan na sana ay hindi makita ang bahay nila Bellamere. Subalit napansin ng mga fishman ng usok na nanggagaling sa bundok dahil nagluluto si Bellamere para sa mga bata. Kaya mabilis na nagpunta ang mga fishman sa bahay nang walang malay na si Bellamere. Pumasok si Arlong sa bahay nito pero nakapagtago na ang babae. Tapos bigla siyang lumabas at kinalaban si Arlong. Saka tinutupan ng baril sa bibig ang fishman. Pero natawa lang ang mga kasama ni Arlong saka kinagat ang baril ni Bellamere. Nagmamadali naman ang dalawang bata para puntahan si Bellamere pero pinigilan sila ng doktor dahil siguradong papatayin sila ni Arlong kapag hindi nakapagbayad. Walang awang inapak-apakan ni Arlong ang kamay ng babae. Mabuti na lang ay dumating si Jensan para awatin si Arlong. Tinanong ni Jensan kung magkano ang pera ni Bellamere pero nalaman ng kulang ang pera nito para mabayaran ng dalawang bata. Tapos nakita pa ni Hachi na para sa tatlo ang nakahaing pagkain kaya natuwa si Arlong. Pero nagpanggap si Jensan na para daw ito sa kanila ng kaibigan niya. Nakita ni Kurugi na wala ng record ng anak si Bellamere. At nang marinig ito ng dalawang bata ay kinausap sila ng doktor na tumakas sa village. Matapos makabayad ay paris na sana si Arlong. Pero sinabi ni Bellamere na ang binayad niya daw ay para sa dalawa niyang anak. Nang marinig ito nila Nami at Nojiko ay tumakbo sila papabalik sa kanilang ina. Dahil sa hindi makakaya ni Bellamere na itanggi ang mga anak kahit hindi sila magkadugo. Ngunit dahil din dito ay papatayin siya ng mga pirata. Kaya pinagbabaril sila ni Jensan pero isang atake lang siya kay Kurugi. Saka sumugod ang mga tao sa mga fishman. Pero pinagbubugbog lang sila ng mga ito. Sinabi ni Bellamere na mahal niya daw ang dalawa niyang ampon. Bago siya binaril ni Arlong sa harap ng kanyang mga anak, nakuha ni Hachi ang drawing ni Nami sa bulsa ni Bellamere. At nang makita ito ni Arlong ay kinuha nila si Nami. Sinubukan silang pigilan ni Jensan, pero mabilis siyang hiniwan-hiwa ni Kurugi. Nang makita ito ni Nami ay labis siyang nag-alala sa matanda. Ngunit pinalo pa ito ni Kurugi ng espada. Nasira ang buong village dahil sa mga fishman. Mabuti ay nagawa pa rin ni Jensan na makasurvive sa ginawa ni Kurugi. Samantala si Nojiko ay nasa puntod ng kanilang ina. Nabalitaan nilang mananatili sa kanilang village ang mga fishman. Kaya nag-iisip sila kung ano ang gagawin. Giit ni Jensan na wala silang pag-asang manalo pero lalaban pa rin sila. Nasinang-ayunan naman ang lahat ng mga tao sa village. Nakita nilang nakauwi na si Nami. Ngunit sinabi nitong sumali daw siya sa Arlong Pirates kaya pinagalitan siya ni Jensan. Nang makita nila ang tato nito sa balikat kaya hindi sila makapaniwala, nilabas ni Nami ang perang binigay sa kanya ng mga pirata. Kaya galit na galit sa kanya si Nojiko. Pero mas nanaisin pa daw ni Nami ang ganitong buhay dahil meron siyang pera na ikinagulat ng mga tao. Dahil dito ay pinalaya siya ni Jensan sa village. Nakita ni Nojiko si Nami sa libingan ng kanilang ina. Kaya nalaman ni Nojiko na nagkaroon sila ng kasunduan ni Arlong na mababawi ni Nami ang Kokoyashi Village kung bibili niya ito ng 100 milyon. At bagamat napakadaming salapi ay handa itong paghirapan ng bata. Nalungkot ang mga crew ni Luffy nang malaman ang nakaraan ni Nami. Pero pinapalaya sila ni Nojiko dahil malapit na daw matubos ni Nami ang village. Sa malayo ay nakikinig din pala ang dalawang swordsman. Kaya nalaman nilang nagnanakaw pala si Nami sa mga pirata upang makaipon ng 100 milyon at matubos ang kanilang village. Nakasalubong ni Luffy si Jensan na may kasamang mga marine. Dahil papunta pala ang mga ito kay Nami. Saka sinabi ng marine na kukumpiskahin niya daw ang mga ninakaw na kayamanan ni Nami. Kaya tumigil ang mundo ng dalaga. Nagsimulang maghanap ang mga marine sa kayamanan kaya pinabagsak ni Nami ang dalawa sa mga ito. Saka sinabi ng dalaga na ang tunay na ugat ng problema ay si Arlong. Pero walang pakialam ang Colonel
sa kanila. Kaya naman pilit silang pinipigilan ni Nami gamit ang sandata. Hindi na nakatiis si Genshin kaya sinabi ng kayamanan ay para matubos daw nila ang village kay Arlong. Nagtaka si Nami kung bakit alam niya ito. Sinabi ng matanda na pinilit niya daw itong itanong kay Nojiko. Kaya matagal na din daw alam ng mga tao sa village ang pagsasakripisyo ni Nami. Sinabi ng colonel na hinahanap daw nila ang 100 milyon. Kaya naisip ng tatlo na kasabwat ni Arlong ang colonel para hindi matubos ang village. Natagpuan nila ang baon ng kayamanan na inipon ni Nami. Kaya napasugod sa galit ang dalaga sa colonel. Pero pinigilan siya nila Nojiko at Gensan. Kaya si Nojiko ang nabaril nito. Nakita ni Luffy na nabaril si Nojiko. Kaya lumapit siya ngunit pinapalis siya ng dalaga. Saka nagmadali si Nami na magpunta kay Arlong para kumprantahin tungkol dito. Pagdating niya ay galit na galit siya kay Arlong. Pero hinawakan nito ang dalaga sa bibig saka tumawa ang lahat ng mga fishman dahil niloko lang pala nila ang dalaga. Saka pinagbantaan siya ni Arlong na kapag tumakas siya ay papatayin nito lahat ng mga tao sa village. Napatakbo na lang si Nami dahil sa inis. Pero hindi nila hinabol dahil hindi daw nito magagawang iwan ng mga tao sa village. At ang balak pala ni Arlong ay gamitin lang si Nami hanggang sa mamatay ito. Dahil sa nangyari ay nag-aklas na ang mga tao sa village. Samantala si Nami ay nagmamadali para pigilan sila. Pagdating niya ay sinubukan niyang pigilan ng mga tao dahil siguradong mamamatay lang silang lahat. Pero buo na ang loob ng mga tao dahil sa matagal na pang-aalipin ng mga fishman. Kaya wala siyang nagawa ng sumugod ang mga ito. Dahil dito ay labis siyang namuli kay Arlong kaya pilit niyang tinatanggal ang tato. Ngunit pinigilan siya ni Luffy. Subalit tinataboy niya pa rin ang binata. Pero isinuot kay Nami ang straw hat at sinabing tatapusin niya ang mga fishman. Nang makitang nakahanda na rin ang crew ni Luffy sa pakikipaglaban. Nagpunta ang mga tao sa Arlong Park pero pinipigilan sila nila Johnny at Yusaku dahil siguradong matatalo daw sila tulad ng nangyari sa kanila. Dahil ang hinihintay daw nila ay ang mga tagapagligtas. Saka dumating ang apat na mga bida at sinabi nila Johnny na tandaan nila ang mukha ng apat dahil sila na lang ang pag-asa ng Kokoyashi Village. Nakarinig ng pagyanig sila Arlong dahil si Luffy pala ito na winasak ang bakod ng Arlong Park. Pumarang ang dalawang fishman ngunit pinaguntog lang sila ng bida. Tapos wala nang intro-intro ay sinuntok niya si Arlong sa pagmumukha. Sumugod ang maraming fishman ngunit pinagsisipalan sila ni Sanji. At nang makita ng mga fishman si Usopp ay nalaman nilang hindi pala ito pinatay ni Nami. Ngunit kahit napatalsik ay minamaliit pa rin sila ni Arlong. Tinawag ni Hachi si Momo. Kaya luminigas at takot ang mga tao. At mula sa dagat ay lumabas ang isang halimaw ngunit nakita itong may bukol dahil kilo Luffy. Kaya nang maalala nito ang ginawa nila Luffy ay umalis na lang ito ng luhaan. Pero nang utusan nito ni Arlong ay nagbago ang mood at naging matapang. Sumugod si Momo at ang mga fishman kaya ibinaon ni Luffy ang mga paa sa semento. Tapos inikot-ikot niya ang sarili at hinawakan si Momo kaya nakita ng mga fishman na meron siyang devil fruit powers. Dahil sa ginawa ni Luffy ay nagpaikot-ikot si Momo at nasapol ang mga fishman sa paligid. Saka nainhagi sa malayo ang kawawang si Momo. Naubos ni Luffy ang marami sa mga fishman ngunit ang nais daw niyang tapusin ay si Arlong. Ngunit hindi naman siya makaalis sa semento. Nagalit sila Kurubi at Iwata sa ginawa ni Luffy pero nakahanda sila Zoro. Naglabas ng napakaraming ink si Hachi kaya nalagyan nito si Luffy. Tapos binuhat ni Hachi ang malaking bato at ibinagsak sa bida. Pero nahati ang bato. Dahil sinipa pala ito ni Sanji. Si Kurubi ang kakalaban kay Sanji. Habang si Usopp ay sinusubukang tanggalin si Luffy. At nang makita sila ni Hachi ay binuhat na naman ito ang malaking bato kaya itinakbo siya ni Usopp. Sa kanila kita ni Zoro ang octopus para hamunin sa isang duelo kaya binalibag dito ang malaking bato sa swordsman. Nabitiwan ni Usopp si Luffy kaya pumitik ito at tumama kay Diwata. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Diwata kay Usopp kaya napatakbo na lang ang sniper. Pero pinagdiskitahan din ni Diwata ang mga taong may hawak na armas. Kaya naman tinira siya ni Usopp ng apoy sabay takbo. Ngunit walang tigil siyang hinabol ni Diwata. Tumayo si Arlong ngunit nakiusap si Kurubi na huwag siya magwala. Sinuntok ni Luffy ang fishman subalit hindi tumama kaya nahuli ang kamay. Tapos hinukay ni Arlong ang semento at binuhat si Luffy. Kaya sumuntok si Luffy pero nakagat lang siya nito. Pero kinagat niya rin ang fishman kaya naman hinagis siya nito sa tubig. Tatalon sana si Sanji pero giit ni Zoro na mas mabilis sa tubig ang mga fishman. Kaya kailangan muna nilang talunin ng mabilis ang mga kalaban habang nasa lupa. Samantala si Luffy ay nauubusan na ng hangin. Kaya naman tuwang-tuwa si Arlong sa munting laro na naisip niya. Sumugod si Zoro kaya tinira siya ng tinta ng pusit. Pero nagawang maputo ni Zoro ang buhok ni Hachi. Pinagmayabang ni Hachi ang anim ng kamay. Pero hindi naman niya nagawang mahuli ang espada ni Zoro. Napansin ni Sanji na tila hindi maganda ang pakiramdam ni Zoro.
Sinugod ni Kurubi ang Cook ngunit nakontra niya ang atake ng Fishman. Samantala nagmamadali na si Zoro sa laban pero tumalon si Hachi at kumapit sa poste. Nagpa siya si Gensha na palihim na iligtas si Luffy. At nagpumilit naman si Nojiko na sumama kaya nagpunta na ang dalawa. Lumalala na ang lagnat ni Zoro kaya pinipilit na lang niyang tumayo. Kaya naalala ni Sanji na dahil ito sa sugat na natanggap niya mula kay Miho, kinuha ni Hachi ang anim niyang espada, ngunit natumba na si Zoro. Dahil na-distract si Sanji ay tinamaan siya ng suntok ni Kurubi kaya tumansik sa pader at nawala ng malay. Kaya naman wala nang kakampi ang mga tao. Gumawa ng malakas na tornado si Hachi upang itapon si Zoro sa gitna ng karagatan. Pero pinigilan siya ni Kurubi dahil masisira pati ang Arlong Park kaya tumigil ang octopus. Subalit pinilit pa rin bumangon ni Zoro sa kabila ng kanyang kalagayan.